Alright, nasa linya natin. Saksi sa Double B! Kamusta kaya ang Batanes ngayon? Oo. Si Governor Marilu Cayco nasa ating linya. Kamusta yung Signal. Nawala yata yung signal. Signal. Governor? Try natin. Governor Marilu Cayco, magandang umaga po. Nawala nga. Gov? Narinig ko na eh. Tutut. Tumutot eh. Oo. Alright, sige. Update tayo sa epekto po ng Super Typhoon Julian sa Batanes, mga kapuso. May mga kaibigan din ako sa Ilocos Norte. Ang laki pala ng epekto sa Ilocos Norte, no? Umapaw ang kanilang Yes. ilog doon. Tsaka libo-libo po ang kinilang i-evacuate. Naapektuhan sobra. Sige. Okay na. Sige, babalikan natin si Governor Marilu Cayco ng Batanes, mga kapuso, kasi masama signal eh. At bagsak lahat ng power lines. Okay na. doon. Alright, okay na Governor. si Governor. Governor Marilu Cayco po ng Batanes. Governor, good morning. Good morning, ma'am. Gov. Good morning. Opo, kamusta po ang Batanes po ngayon, Governor? Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo humupa na po yung hangin pero malakas pa rin umuulan pa rin po dito sa Batanes po. Ano ang nag-iepekto po sa Batanes nito pong bagyong Julian? Napakalaki po, 100% po affected ang mga tao dito sa Batanes at mayroon na kaming 172 families na evacuate sa evacuation center, 2,543 individuals. So, first time po namin to, ganito ang evacuate ko namin, no? Pero ngayong umaga, inukutan ko na yung mga nasa evacuation center. Sinabi ko, i-check nyo yung mga bahay ninyo. Kung hindi talaga pwedeng matirahan, maiwan muna kayo dito. Pag pwede, pwede na ho kayong umuwi. Sila po ay nabigyan na ng mga family food packs at saka yung mga family hygiene kits at saka yung mayroon din kaming kitchen kits na binigay na po sa kanila. Tapos po, mayroon kaming napakaraming ang laki po nung mga nasirang bahay namin dito, 2,463. Ha? Ganong karami, Houses? Governor. Alam namin ang mga bahay po dyan, inihandaan nyo na po sa mga bagyo eh. Made to withstand strong typhoon. Nung araw pa yon, pero nung kami po ay naging protected area sa buong Batanes, hindi na kami nakakakuha ng aggregates for home use. So ang ginagamit na nila kahoy na pangposte or tubo na pangposte, tapos yero-yero na lang ang ginagamit nila. So Kaya yung mga po, bagong bahay ninyo, yari na po sa mga tradisyonal na mga materyales. hindi na ho ngayon. Light materials na po. Light nung materials araw, na. nung araw. Kaya po ganun kadami ang nasisira. Nung araw, konti lang yung nasisira. Pero ngayon po, as of now, yung is 2,463 partially, 40% ang partially, 60% ang totally damaged. Ibig sabihin nun, walang bubong, walang mga talagang totally damaged po siya. So yan ang magiging panawagan ko na baka pa pwedeng moratorium muna yung batas na yon para ho ang mga tao dito sa Batanes ay makagawa po ng matibay na tirahan dahil kami naman po talagang typhoon pass at pag kami po ay may bagyo ay hindi basta-basta bagyo, talagang nakakasira ho ng bahay. Kaya nga po nung araw, ganun ang bahay ng mga matatanda dahil sa lalakas ng bagyong dumadaan dito. Pero nung mayroon kaming naging protected kami, ay maganda siya. Pero napakalaki naman ang effect dito sa mga tao dahil hindi nila kayang bumili ng aggregates na imported dahil imported ang aggregates namin ngayon from Sual at saka ibang lugar at nagkakahalaga ng 8,000 per cubic ang buhangin at aggregates dito sa Sinasamantala po. Sinasamantala, no? Pero, Governor, doon sa infrastructure po ninyo, marami din pong nasira at saka sa agrikultura. Marami pong nasira pero wala pa kaming extra kung ilan percent. Pero kasi ngayon pa lang kami nakalabas dahil magdamag nung Sunday, maghapon kahapon na malakas, hanggang kagabi malakas ang hangin. So, walang nakakalabas po. Nakakalabas lang yung nagre-rescue po ng mga nawalan ng bahay. So ngayon pa lang kami lalabas para tingnan. Pero habang umikot ako sa Kabayanan,
marami hong nasirang mga eskwelahan at saka mga offices po. Mga ospital, ang ma'am, affected? Ano po? Mga ospital po ninyo? Ay, opo. Nasira po yung Batanes General Hospital. Pero nasira yung mga bintana, marami hong nasira doon sa Batanes General Hospital. Mhm. Okay, ano panawagan ninyo, Governor? Naku, nananawagan po ako sa ating mahal na Pangulo na tulungan po kami dito sa Batanes at sobra ho ang damage po namin dito. Sa ngayon po ay napakaraming walang bahay at marami ho mga individuals na affected po. Ang kailangan namin sa ngayon dito ay tubig, yero, lumber, GI5 po. Mayroon pa naman kaming NFA rice dito kung sakaling walang mabili na commercial rice, mayroon kaming NFA rice dito at pwede ho siguro kaming kumuha doon sa warehouse ng NFA. So ang kailangan lang talaga dito, sana makapagpadala sila ng C-130, magdala ng tubig para sa aming 2,543 na nasa evacuation center dahil konti lang naman ang nabibili namin sa mga tindahan dito dahil maliliit lang naman ang tindahan dito. Wala ho kami mga groceries food ditong malalaki. Governor, Kaya po, yung pong NFA warehouse po ninyo, hindi po naapektuhan ng tubig at saka ng hangin? Baka lang po... napasok din po, ma'am. Naku. Ano po yung bigas? Siguro hindi ko pa nakikita pero sabi nila nag-report yung manager nila na pinasok ng tubig. Nako, baka meron din mga sako na naapektuhan ng ulan, ano ma'am? Opo. At mahirap ang signal dito. Kaya kayo nakakakontakt sa akin dahil sa Starlink. Pero yung mga bahay-bahay dito, wala pong Starlink, hindi makokontak. Pag alis ko dito, wala nang contact dahil wala na hong signal ang smart po dito. Walang telepono. Gob, meron bang nasaktan kayo? Kasi baka may mga nandito sa Manila ngayon, may mga kamag-anak po dyan, nag-aalala sila, hindi nila makontak yung kanilang mga kamag-anak. Meron bang tala ng nasaktan na mga kababayan natin dyan sa Batanes? Mayroon hong mga nasugatan pero hindi ho malala po. Mayroon lang hong wala lang ang magandang balita po ay wala pong namatay. Ay, buti naman. Opo. Kahit pa paano napaghandaan niya. Okay. Pero Mayor, ganito po, yung pagpasok at palabas po ng Batanes, nagagawa pa naman po ng maayos. O baka, inisip ko kasi baka may mga tulay, may landslide. Tsaka baka mahirapan yung magdadala ho sa inyo ng tulong. Nakaano kami, doon sa National Road namin, okay naman, nakakadaan kasi nag-clear na sila. Pero siyempre, hindi pa masyadong na-clear. Wala naman doon sa dinadaanan, mula sa bahay hanggang dito sa Basco, ay wala ho akong dinaanan na tumbang mga poste ng Batanelco. Mayroon lang mga kahoy, pero mabilis naman ang kanilang ang clearing. Sa South po, wala naman reported na landslide po sa ngayon po. Okay pa po ang daan namin. Pero maya-maya pa siguro ngayong hapon pa po na totally cleared po yung mga daan. Ang airport po namin ay okay, kailangan lang siguro linisin yung mga kahoy na pero sa ngayon po hindi ko pa ina-advise na mayroon flight going to Batanes. Siguro bukas po pwede na kasi ngayong araw na to papaklear ko na po yun. Okay, kuryente ma'am, may kuryente kayo? Wala po kaming kuryente mula pa po nung Sunday. Sunday ng gabi wala na po kaming kaya mayroon din ditong mga walang tubig dahil dependent kami doon sa kuryente. Ganun ba? Okay. Mayroon sa Uyugan and iba na wala na po silang tubig ho doon sa ngayon. Pero inaasikaso na bigyan sila ng genset para may magamit po sila. May mga genset naman kami ditong bibigay ng US Army na pwede namin gagamitin pag ganito. Mayroon kaming kalamitan. Alright. Ma'am, ganito, no? Huling tanong na lang sa amin. Ang mga kababayan natin sa Batanes, ang impression sa kanila, walang mas handang lahi sa bagyo kundi ang mga Ibatan. Kasi ang mga open din taga-Batanes, di ba? Oo, kasi sanay sila. Labasan ng bagyo. Sanay sila sa bagyo eh. Totoo. Pero ngayon ba, paano nyo isasalarawan itong pagtama ni Julian sa inyo? Talaga bang ito pinakamatinding bagyong inyo pong dinanas?
Hindi. Hindi din yung Typhoon Freddy at saka Typhoon Kiko. Pero ito, iba ito kasi masyado siyang matagal. Masyado Mabagal. siyang Binabaran matagal. kayo, bumabad sa inyo. Oo, imagine overnight ng Sunday, full day Yes. kahapon hanggang mga 11 PM, malakas pa rin ang hangin. Yun yung sobrang nakasira ng mga bahay dito. At sobrang lakas ng ulan na nagkaroon, first time din namin na malakas ang flood namin dito sa Batanes. So binahadin kayo dyan? Binahadin kayo? Binahatin po kami. Mayroong isang bayan sa Uyugan na napakalakas at napakalaki ng flood nila doon. Ano kami, sanay naman kami sa bagyo, pero yung ganung katagal talaga ay halos 2 days yung ganung kalakas na bagyo ay talagang iniinda at sobra hong damage na pinsala dito sa Batanes po. Okay. Yun. So, mayroon naman kami, nakahanda rin naman kami, sir, mayroon kaming mga pang-preposition, mayroon kaming 7,000 family food packs na binigay ng Pangilang araw yan, Gob? Pangilang araw? Yung isang box, ay yung isang is good for 7 days. Okay. No? Pero po ay siguro sa ilang pamilya lang. Pero magbibigay kami uli kasi marami naman kaming family food packs dito. Pwede kaming magbigay po uli sa kanila. Okay. Mayroon kaming 2,175 na yero in case na sira yung totally damaged yung bahay. Magbibigay muna kami ng tulong sa kanila, pati lumber at GI pipe na gagawin nilang poste. Pero nakikiusap po ako kung pwede ho kaming pagbigyan ng DNR ni Presidente na kumuha muna kami ng aggregate para dun sa mga nawalan ng bahay. Yun lang ang pakiusap ko. Opo, Ma'am, naintindihan po namin yung nararamdaman namin yung iyak, yung pagiging emotional po Diba? ninyo, no? Oo. Sige po, paparating po natin sa Malacanang ang concerns po ninyo, but in the meantime, kasama nyo kami sa pagdarasal na mabilis kayo makabangon, ma'am? I'm sure nakikinig naman po ang Malacanang sa atin, Governor. Maraming salamat, Sir Joel at Ma'am Weng. Maraming salamat. Maiparating niyo lang po ang aming hinaing dito sa Batanes. Ako'y very emotional dahil kitang-kita ko kung gaano kabilis masira ng bagyo ang mga kabahayan dito sa Batanes. Halos karamihan na dito ay light materials na po ang ginagamit dahil doon sa batas na yon. So, tulungan niyo po kami parating. Maraming Sige po. salamat Sige po po. sa inyo. Gob, mag-ingat Mag-ingat kayo. ka po. Thank you, Mag-ingat Gob. kayo. Salamat sa inyo. Opo. Salamat. Thank you. Ha? Salamat po. Si Governor Marilu Cayco ng Batanes, mga kapuso. Ang